We're here in Agno, Pangasinan! We left before the town woke up. Coffee warm in a paper cup. Your hand was drawing maps on the window while the tires found the morning road. No big plan, no perfect way, just another chance to start the day. The sun came up, the engine rolled, and the little house began to go. So we drive into the light, past the quiet streets and the open sky, with the whole world waiting outside our door, and a little less need to ask for more. We ride where the day begins, with the wind outside and the road coming in. Wherever we stop, whatever we find, we'll call it ours for a little while. The road is wide, the morning's new, and we're already moving through it. Let's go to the next destination. Saan tayo punta next? Vaccine. Vaccine muna pala. Tama. After that, punta tayo ng Anyo, Pangasinan. Agno. Parang boy P, antayin mo kami. Pangit nga lang kami kasama kasi pahinto-hinto, matagal. Oo, mababad trip sila sa atin kasi tigil tayo ng tigil. Oo. Wala tayong walang oras-oras eh. Oo, wala talaga. Sila din naman, pero parang priority nila yung talaga, Drumaev. Feeling ko mas marami lang tayong naka-allot na time. Kasi 1 year eh. Isa sa mga challenge nitong camper setup namin is yung height. Hindi siya basta-basta kasya sa lahat ng daan. Lalo na pag inner barangay roads na mababa yung kawad ng kuryente. May mga sanga ng puno sa gilid. Kaya minsan kailangan talagang bumaba ni Leona para i-guide ako. Hindi pwedeng hulaan lang kasi isang balingtan siya pwedeng sumabit yung camper. Ruler. Oo. Bago ka makarating sa camp, may konting challenge muna sa daan. Magpapasaba ka sa malulubak na kalsada. Tapos may mga parte pa na medyo masikip, kaya kailangan dahan-dahan lang talaga. Hindi siya pinaka-komportable na daan, lalo pag tala mo, camper. Ramdam mo yung alog, kailangan bantayan yung gilid. Minsan mapapaisip ka kung tama ba yung pinapasukan mo. Pero habang papalapit ka na, unti-unti mo makikita kung bakit sulit. Biglang magbubukas yung view ng land. Tapos mararamdaman mo na nasa tamang lugar ka. Ganito yung mga campsite na may konting hirap bago marating. Pagdating namin sa camp, hindi mo na pahinga ang unang ganap. Kailangan agad buksan ni Kali yung tablet kasi late na siya sa coding class niya. Sanay na rin kami sa ganito. Kahit nasa biyahe, tuloy pa rin yung classes, assignment, at learning time niya. Minsan sa campsite, minsan sa loob ng camper, minsan kung saan may signal at may mauupuan. Hindi naman laging perfect yung setup, pero nagagawa ng paraan. Part na rin siya ng buhay namin ngayon. Gala, camp, trabaho, at aral. Sabay-sabay. Like, okay, and if they pass that test, they will get the, what do you call this? The jump, okay? Alright, so anyway, let's go to the 3 tasks. Grabe yung alikabok. Buksan natin na talaga to. Tapos pag ganito, hindi pwede ipakita.
Habang si Kali nasa coding class kami naman ni Lona, diretso na sa setup ng camper. Ganito madalas yung eksena pagdating namin sa camp, hindi mo na makaka-relax. Kailangan mo na ayusin yung pwesto, ibaba yung gamit, ilabas yung chairs, table, tubig, ilaw at kung ano-ano pang kailangan para maging komportable yung stay namin. Si Kali nakaupo lang muna sa may camp area, nakatutok sa tablet, nakikinpicture niya. Kami naman sa paligid niya, kanya-kanyang galaw. Si Lona inaayos yung gamit, ako naman chinecheck yung camper. Inaayos yung awning, chinecheck kung may kuryente at kung safe yung paligid. Hindi siya yung perfect camping setup na agad ready na pagdating. Sa totoong buhay, medyo magulo muna. May bag sa gilid, may wire na mga kailangan ayusin, may mga gamit na hindi mo maalala kung saan mo nilagay. Tapos kailangan mo pa rin bantayan kung okay si Kali sa class niya. Pero after a while, unti-unti na siyang nagiging bahay. May upuan na, may mesa, may shade na, at si Kali patapos na rin sa lesson niya. Ganyan na talaga ang routine namin ngayon. Habang nasa biyahe, tuloy ang aral, tuloy ang trabaho, tuloy ang setup. Hindi laging smooth pero nagagawan ng paraan. Saan yung ano natin? Mike. Sisig niya ay ano? Grabe naman to, ayaw magpakain. Sanggap sa sisig. Ano yung unboxing? Parang nagbubukas si mami ng parcel. Dapat meron yung nire-rip lang dito sa gilid. Yeah. Kali eh. We don't have a choice. So, okay. Ayun may poke-poke. Damihan mo para matikman mo mabuti. Dami na akong cold brew. Mami, where's my timer? And Ano ka mo? Hindi ko naman binagalaw. Mm. Naging linis na siya. Mag-add ko lang. Diretso. Pikit ka lang. Tikit ka lang. Good night, everyone. Night, sweet dreams. And enjoy the fresh air. Tonight we don't have aircon. You only have fan. We're gonna try sleeping with just fan. Good night. Good night. Love you. Love you. Kinabukasan, maaga pa lang maluwanag na agad yung paligid. Paglabas namin, beach view na agad, pero yung sunrise, hindi galing sa dagat. Sa likod ng bundok. Kita rin sa taas kung gaano kasimple yung lugar. Walang masyadong arte, walang malaking setup. Tinatiron yung umaga na hindi mo kailangang madaliin. Hindi pa mainit, tahimik pa. Parang ang sarap lang maglakad-lakad.
good. Where is Daddy? He's there, fishing. Isa sa mga paborito kong gawin sa ganitong lugar ay mag-fishing. Lalo na sa umaga, napakapayapa, napakatahimik. Tila ba lahat ng ingay ng mundo nawawala? Pakiramdam ko bata uli ako na walang ibang iniisip kundi maglaro. Ay, walang nasikali. Paano tayo? Nga. Mukha pa ba siya? Fried ka na, Ping. Drop a little. Years later. Ko. Feeling ko 90% ng mga dads ngayon ay di marunong nito. Ikaw lang, Beb. Ako lang ba? Isa pa sa gusto kong matutunan sa biyahe na to ay yung mas maging handyman. Siguro marami ring tatay ngayon na tulad ko. Pag may nasira sa bahay, mas madali nang ipagawa sa iba. Tawag ng tao, bayad, tapos na. Pero pag nasa camp ka, hindi laging ganun kasimple. Minsan walang malapit na gagawa. Minsan kailangan mo munang solusyonan gamit kung ano yung dala mo. Kaya dito, napipilitan akong matuto. Kahit simpleng ayos lang muna. Hindi pa ako expert, sigurado malayo pa. Pero okay na rin, unti-unti, natututo. Hindi na ako agad natataranta pag may nasira. Kahit papano, medyo mas confident na ako na kaya ko palang ayusin yung ibang bagay kung susubukan ko muna. Hmm. 2,000 years later, hindi pa rin 100%. 99, pwede na yan. My first time in a million years. Then na-disalign na kasi, given the complete materials, magagawa ko to. Bili mo ako ng ito, kaya ko na itong gawin. What ka nag-explain? I'm still a man! Hi! Hey! That's swimming. Kiss ko pala. Mwah! Anywhere with you and Daddy. Sa timer pa. 10, 9, 8,
7, 6. Pogi. Ubusin na natin tong pogi, no? Pogi. Okay yun. Isa pa. Hindi. Oh. Tama. Oh, advance yung bilang mo. Oh, 1 minute pa lang. Yeah. Mali. I thought you were. You're already clapping. Bago kami umalis papunta sa next destination, nakahanap pa si Kale ng kalaro sa camp. Ito yung isang bagay na lagi namin iniisip sa ganitong klaseng biyahe. Since madalas kaming nasa daan, importante sa amin na may moments pa rin siya na makapaglaro sa ibang bata. Hindi lang yung puro kami lang. That's what always happens to me when I do that. Pirate! Pirates. Oh. Come on, we're trying to find treasure. Oh no! Okay, buksan mo na ulit. May kukunin tayo. Packed chairs while the morning stayed quiet. Brushed the sand from the floor by the door. You held the list while I checked all the ledges. Then we looked at the beach once more. The little one climbed in with sleepy eyes, still talking about the waves from the day before. We left slow with the windows halfway open and the road started. Okay, we're done with the adventure here in Agno, Pangasinan. Where are we gonna go next? We still haven't decided. Mountain or another beach? Baguio? Mami, what's your vote? Baba. Tapos tanong tayo siguro kung pwede mo ba? We are learning how to live with less perfect and still feel like we have enough. Maybe tonight we will park on the street. Line. Maybe tomorrow Going home here. And the parking lot. where the road finds us. As long as you are here